Magtatatlong taon na tol nang maganap ang misteryosong pagkawala ni Jovelyn Galieno noong August 5, 2022. Ang araw kung saan tuluyang binura ang katahimikan ng Puerto Princesa, Palawan at nagtanim ng tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Sinasabi ng mga kapulisan at base na rin sa mga DNA test na isinagawa, tunay na ang mga natagpuang kalansay sa talahiban ay kay Jovelyn. Pero marami ang hindi naniniwala at hindi makapaniwala na paanong magiging buto na lang kaagad ang bangkay ng biktima sa loob lamang ng 3 linggo. Ang lalaking umamin sa krimen ay mismong pinsan niya, ngunit bigla ring binawi at sinabing pinilit at tinakot lang daw siya. Nagsanib puwersa na sa investigasyon ang PNP at NBI. Nagsagawa ng polygraph test, DNA test, media circus, lahat ay umikot pero tila walang direksyon. Bakit nga kaya bigla na lang ding tumahimik at lumabig ang kasong ito ngayon? Nakamit nga ba talaga ang hustisya? Nasaan na nga ba si Jovelyn Galieno? Totoo ba ang sabi-sabing buhay siya at may nakakita sa kanya? Si Jovelyn Galieno ay isang 22 taong gulang na dalaga mula sa Puerto Princesa, Palawan. Isang third-year criminology student si Jovelyn na nagsusumikap makapagtapos habang tumutulong sa pamilya. Kaya naman nagtatrabaho siya bilang sales lady sa isang butik sa Robinson's Place, Palawan, isang malaking mall sa lungsod. Kilala si Jovelyn bilang responsableng anak at kapatid. Lagi niyang ibinabalita sa kanyang ina at mga kapatid kung nasaan na siya at kung kailan siya uuwi sa bahay. May mga pangarap siyang maiahon ang pamilya sa hirap balang araw, kaya't kahit estudyante ay doble kayod din siya sa trabaho. Hindi nila akalain na ang kanyang kaalaman sa kriminolohiya ay mailalapit sa isang krimeng siya mismo ang biktima. August 5, 2022, isang Biyernes na akala ng pamilya Galieno ay karaniwang araw lamang. Pumasok si Jovelyn sa mall bandang alas 9 ng umaga, batay sa kuha ng CCTV sa entrance. Maghapong nagtrabaho si Jovelyn sa butik. Bandang alas 6:38 ng gabi, nagpadala pa siya ng mensahe sa kanilang family group chat. Tinanong niya kung may nakahandang pagkain sa bahay at nabanggit niyang hindi raw siya sinuwelduhan ng kanyang amo noong araw na yon. Iyon ang huling chat na natanggap ng kanyang pamilya mula sa kanya. Makalipas ang isang oras, napansin ng pamilya na hindi pa rin nakakauwi si Jovelyn. Alas 7:30 na ng gabi, ngunit wala pa rin siya. Kaya nagsimula na silang kabahan dahil hindi ito normal para kay Jovelyn. Agad nilang sinubukang tawagan ang cellphone ni Jovelyn. Bandang alas 9 ng gabi, may sumagot sa tawag. Narinig nilang nag-connect ang linya, subalit walang nagsasalita sa kabilang dulo. Paulit-ulit silang tumawag ngunit hindi na muling sinagot pa. Dito na kinutuban ng masama ang pamilya. Nagmadali ang kapatid at ina ni Jovelyn na puntahan ang mall ng gabing yon, subalit sarado na ang Robinson's Place pagdating nila. Wala silang nagawa kundi humingi ng tulong. Unang lumapit sila sa barangay at sinabihan silang ipagbigay alam din ito sa pulis. Dumiretso sila sa himpilan ng PNP sa Irawan. Subalit doon ay sinabihan umano sila na kailangan pa ng court order bago makapag-imbestiga. Marahil ay para i-review ang CCTV o i-trace ang cellphone. Dahil dito, lumapit ang pamilya sa PNP Crime Investigation and Detection Group o CIDG upang mas masigasig na mahanap si Jovelyn. Sa mga sumunod na araw, naging laman ng balita at social media ang pagkawala ni Jovelyn. Nagkaisa ang komunidad sa paghahanap, naglunsad ng mga prayer vigil at nag-alok ang mga lokal na opisyal at negosyante ng hanggang 250,000 pesos na pabuya para sa impormasyong makapagbibigay linaw sa kinaroroonan ng dalaga. Maraming netizen ang nagbahagi ng kanyang larawan at impormasyon sa social media sa pag-asang may makakita sa kanya. Samantala, sinimulang suriin ng mga pulis ang CCTV footage sa mall. Nakita si Jovelyn sa video na pumasok sa Robinson's Place noong umaga ng August 5. Suot ang uniforme ng kanilang butik. Subalit ng unang tingnan, wala umanong ibinigay ng CCTV video ang mall ng aktual na paglabas ni Jovelyn sa kanilang pasilidad. Ito'y nagdulot ng pagdududa sa pamilya at sa publiko. At sinasabi ng mga tao na tila pinipili lamang ng mall ang footage na inilalabas. Bakit daw mayroon ng pagpasok niya ngunit wala ng paglabas? Naghinala tuloy ang ilan na mayroong itinatago ang mall o posibleng ang employer ni Jovelyn. Maging ang manager ng butik na pinagtatrabahuan ni Jovelyn ay hindi nakaligtas sa mga haka-haka. May ilang netizen at taong nagbintang na posibleng sangkot ang kanyang boss dahil sa nabanggit ni Jovelyn na hindi siya nasahuran. Mariing pinabulaanan nito ng manager na si Karen at sinabing malinis ang konsensya niya.
Nilinaw niyang nakipagtulungan siya sa investigasyon at wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Jovelyn dahil sa kawalan ng malinaw na lead kung ano-anong teorya ang lumitaw sa social media. Ang kaso ni Jovelyn ay umabot sa pambansang atensyon at maging ang senador o TV personality na si Raffy Tulfo ay nakisangkot din sa paghahanap ng katotohanan. Binusisi niya sa kanyang programa ang ilang taong maaaring may alam sa nangyari. Sa kakulangan ng impormasyon mula sa otoridad noong umpisa, maraming netizen ang naging internet detective. May mga makatwirang hinala, subalit may iba ring umusok ang imahinasyon sa mga teoryang mala-urban legend. Isa sa mga lumutang na kwento ay ang di umanong taong ahas at di umano'y sikretong lagusan sa fitting room ng mall at sindikato ng human trafficking na dinukot si Jovelyn, isang lumang alamat na muling nabuhay dahil sa takot ng publiko. Wala itong basehan, subalit nagpatunay ito kung gaano kadesperado ang marami na mahanap si Jovelyn at kung gaano kalawak ang hindi pagtitiwala ng ilan sa opisyal na investigasyon. Sa gitna ng ingay, naglabas rin ng pahayag ang pamunuan ng Robinsons Mall sa Palawan. Kanilang idiniin na fully cooperating sila sa pulisya. Ibinigay na raw nila ang lahat ng hiningi nitong CCTV footage pati ang logbook sa employees entrance. At nakipag-ugnayan na rin sila sa mga tindahang may sariling CCTV. Ayon pa sa PNP, sa pagsusuri nila sa mga nakuha nilang video, nilinaw nila na walang missing CCTV footage dahil nakita na nilang lumabas si Jovelyn ng mall pasado 6:30 ng hapon at posible umanong sumakay siya sa isang sasakyan o multicab pauwi. Lumipas ang mahigit 2 linggo na walang lead kung nasaan si Jovelyn. Ngunit pagsapit ng August 23, 2022, isang nakakikilabot na balita ang dumating. May naganap na insidente ng saksakan sa pagitan ng 2 lalaki sa barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa. Ang 2 sangkot ay walang iba kundi ang mga pinsan mismo ni Jovelyn, sina Leobert Dasmariñas at Jovert Valdez Tamon. Nagkaroon daw sila ng mainitang pagtatalo hanggang sa nauwi sa pananaksak at rambol. Dumating ang mga pulis upang imbestigahan ang insidente. Dito na biglang nabunyag ang pangalan ni Jovelyn. Sa gitna ng kaguluhan, itinuro ni Leobert sa mga pulis ang isang lokasyon at sinabing naroon ang bangkay ni Jovelyn. Nagpunta agad ang mga otoridad sa sinasabing lugar na isang masukal na bahagi ng purok-pulang lupa, Barangay Santa Lourdes, hindi kalayuan sa tinitirhan ng pamilya Galieno. Doon, sa gitna ng mga talahib at kakahuyan, natagpuan nila ang kalansay ng isang tao. Kalunos-lunos na bungo at kalansay na lamang ang natira, kalat ang buto sa lupa. Sa tabi nito ay may mga kagamitang agad nagpatindig ng balahibo ng mga pulis, isang itim na shoulder bag, isang cellphone at ilang identification card na pagmamay-ari ni Jovelyn. Sa unang tingin, tila natagpuan na nga si Jovelyn, subalit sa pinakamasaklap na paraan. Kaguluhan at hinagpis ang sumalubong sa pamilyang Galieno nang ibalita ito sa kanila. Dali-dali silang nagtungo sa lugar. Ayon sa kapatid ni Jovelyn, nakumpirma nilang kay Jovelyn nga ang bag, cellphone at mga ID sa site. Ngunit may isang bagay na nakapagtayo ng kanilang kilay. May nakita ring isang piraso ng underwear malapit sa kalansay. At ayon sa pamilya, hindi iyon pag-aari ni Jovelyn. Nagtaka rin sila kung bakit mga buto na lamang ang naabutan, gayong 3 linggo pa lang mula nang siya'y mawala. Ang ina ni Jovelyn ay hindi makapaniwala. Umaasa pa rin siyang buhay ang anak at maaari nagkamali lang ang mga otoridad sa natagpuang labi. Sa kabila ng pagdududa ng pamilya, kinuha ng pulisya ang kalansay para sa pagsusuri. Dinala ang mga buto sa PNP Crime Laboratory para isailalim sa DNA examination. Nagbigay din ng bakal swab sample ang ina ni Jovelyn upang makatulong sa pagtukoy. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon, nagulantang ang publiko. Napuno ng diskusyon ang social media at mga balita. Marami ang nakiramay sa pamilya subalit marami rin ang nagduda at sinasabing paano naging kalansay agad sa loob lamang ng halos 3 linggo. May ilang residente malapit sa lugar na pinagtagpuan ng katawan ang nagsabing wala silang naamoy na mabahong amoy na naaagnas na bangkay noong mga nagdaang linggo. Karaniwan, kapag may patay na tao o hayop sa paligid, umaalingasaw ito, lalo na sa klima ng Palawan. Ngunit wala raw silang naamoy, kaya pala isipan kung doon ba talaga nabulok ang katawan ni Jovelyn o dinala lang yon doon. Naglabasan ang sari-saring espekulasyon. May chemical kayang inilagay para mapabilis ang pagkaagnas ng katawan? O posibleng hindi katawan ni Jovelyn yon at pinalabas lang na siya dahil sa mga gamit na nilagay doon na pagmamay-ari ni Jovelyn. Sa gitna ng eksenang ito, isa pang pasabog ang bumulaga. Kinumpirma ng Puerto Princesa PNP na ang pinsan ni Jovelyn na si Leobert Dasmariñas ay tumuloy sa pag-amin sa krimen.
Ayon sa pulisya, sa kanyang sariling kagustuhan ay inilahad ni Liobert na siya ang gumahasa at pumatay sa pinsan niyang si Jovelyn. Kasama ring itinuring na suspect ang isa pang nilang pinsan na si Jovert Valdez Tamon na sangkot sa nangyaring away. Ayon sa ulat, sa unang pahayag ni Liobert sa pulisya ay dinawit niya si Jovert at sinasabing si Jovert umano ang mastermind o nag-udyok ng krimen. Dahil dito, parehong inimbestigahan at inaresto sina Liobert at Jovert bilang mga suspect sa kasong rape with homicide. Ang nakakalungkot dito, mismong mga kadugupan ni Jovelyn ang ngayon ay itinuturong may gawa ng karumal-dumal na krimen. Kaagad namang kumalat ang balitang ito. Gulat na gulat ang pamilya Galieno sa napakinggang confession. Sa una, hindi makapaniwala ang ilang kaanak na magagawa yon ng mga pinsan ni Jovelyn. Ayon sa mga magulang ni Jovelyn, naging malapit naman ang kanilang pamilya kina Liobert at Jovert at hindi nila napansing nagkaroon ng alitan o motibo para saktan si Jovelyn. Maging ang pamilya mismo ni Liobert ay nagulat at nagsalita rin sa media. Ang ina ni Liobert ay tila litong-lito at hindi niya naman kinontra ang pag-amin ng anak. Ang nakababata namang kapatid na babae ni Liobert ay nagsabing hindi siya makapaniwala dahil kilala niya ang kanyang kuya at hindi raw nito magagawa ang ibinibintang. Ang biglaang pag-amin ng suspect at ang natuklasang mga buto ni Jovelyn ay nagdulot ng matinding hinagpis at galit sa buong lungsod at maging sa buong Pilipinas. Nagsagawa ng mga candlelight vigil ang mga taga-Palawan at nagmartsa ang ilan bitbit ang mga placard at malaking larawan ni Jovelyn na nanawagan ng katarungan para sa kanya. Naging usap-usapan sa buong bansa ang kaso, hindi lang dahil sa karumal-dumal na krimen, kundi dahil na rin sa misteryosong nakapalibot dito at sa anggulong pamilya laban sa pamilya na lubhang nakadagdag ng emosyon. Ngayon, habang patuloy ang investigasyon, sumailalim sa pagsusuri ang mga labi upang matuldukan ang mga duda kung kay Jovelyn nga ba ang mga yon. August 30, 2022, inilabas ng PNP Forensic Group ang resulta ng DNA test at positibong kay Jovelyn Galieno ang natagpo ang kalansay. Ayon sa resulta, ang DNA sample mula sa mga buto at ang swab sample mula sa ina ni Jovelyn ay 99.99% na magkatugma. Ibig sabihin, walang dudang kay Jovelyn nga raw ang mga labi. Sa pahayag ng pulisya, inulit din nila na si Liobert mismo ang nagturo sa kinaroroonan ng bangkay dahil dito, lalong tumibay ang kaso laban sa kanya sa paningin ng PNP. Subalit kahit may DNA confirmation na, hindi agad natapos ang pagdududa ng marami. Ang ina at kapatid ni Jovelyn bagaman tanggap na ang pinakamasaklap na maaaring mangyari ay nanatiling may tanong sa isip. Paano nga kung may mali? Bakit may detalye na hindi tugma? Gaya ng hindi kay Jovelyn na damit pandoob sa crime scene. Bukod dito, hindi pa rin matukoy kung paano namatay si Jovelyn dahil puro buto na lang ang natagpuan. Wala ring malinaw na forensic evidence na magsasabing siya ay ginahasa dahil ayon sa forensic team ng Public Attorney's Office o PAO, walang soft tissue na naiwan sa mga labi para suriin ito. Ayon sa eksperto ng PAO na si Dr. Erwin Erfe, kadalasang umaabot ng 4 hanggang 6 na buwan bago tuluyang mawala ang soft tissue at maging kalansay ang isang bangkay sa normal na kondisyon. 3 linggo pa lang ang lumipas pero buto na lamang ang natira kay Jovelyn. Misteryo talaga kung anong nangyari sa katawan niya sa loob ng panahong yon. Bagaman sinabi ni Dr. Erfe na posible ang mas mabilis na pagkalusaw ng laman kung may kemikal na inilagay. Pero wala pa rin kasiguraduhan kung iyon nga ang nangyari. Ang natitiyak ng pulisya ay patay na si Jovelyn at pinaniniwala ang pinaslang siya. Kung paano at bakit, iyon ang pilit pang binubuo ng mga investigador. Habang lumalalim ang investigasyon, isang pambihirang twist ang nangyari. Matapos ang ilang araw na pagkakakulong, binawi ni Liobert Dasmariñas ang kanyang naunang confession. Sinabi niyang napilitan lang siyang umamin dahil siya raw ay binugbog at tinakot ng mga investigador upang akuin ang krimen na hindi niya ginawa. Ang dramang ito ay nasaksihan pa sa publiko dahil lumapit ang pamilya ni Liobert kay Kong Edward Hagedorn, kinatawan ng Palawan, at kay Senator Raffy Tulfo upang humingi ng saklolo. Ikinagulat ng marami nang mabalita ang nagpiyansa si Kong Hagedorn para kay Liobert. Nilinaw naman ng kongresista na ang piyansang ibinayad niya ay para sa kasong attempted homicide na kinakaharap ni Liobert, dulot ng pananaksak na nangyari sa kanilang away ni Jovert, at hindi para sa kaso ni Jovelyn Galieno mismo. Ayon kay Hagedorn, tinulungan niya ang pamilya ni Liobert dahil lumapit ang mga ito sa kanya at humingi ng tulong sa pagsasabing inaapi at sinasaktan ang kanilang anak habang nasa kustudiya. Anya, tungkulin niyang tumulong sa nangangailangan kahit pa suspect ito sa isang kontrobersyal na kaso.
Ngunit nilinaw rin ni Hagedorn na hindi ito nangangahulugang kinukonsinti niya ang krimen. Nais lang niyang masiguro na pantay ang proseso at walang napipilitang umamin nang wala sa katotohanan. Si Senator Raffy Tulfo naman, nakilala sa kanyang programa sa pagtulong sa mga naaapi, ay hinamon si Liobert na sumailalim sa lie detector test o polygraph upang mapatunayan kung nagsasabi ito ng totoo sa pagbawi ng kanyang salaysay. Ani Tulfo, kung talaga ngang pinilit lang si Liobert at wala itong kasalanan, papayag itong magpa-polygraph. Nagpresenta rin ang isa pang pinsan na suspect na si Jovert Valdez Tamon na kusang loob na magpa-polygraph test para patunayang wala siyang kinalaman. Sinuportahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang ideyang ito at sila na mismo ang nag-administer ng polygraph sa dalawang magpinsan. Lumipas ang ilang linggo at lumabas na ang ulat tungkol sa resulta ng polygraph. Ayon sa NBI, si Liobert ay bagsak sa lie detector test samantalang si Jovert ay pasado. Ibig sabihin, sa pagsusuri ng NBI, hindi kapani-paniwala ang mga sagot ni Liobert sa mga kritikal na tanong. Samantalang si Jovert ay wala raw indikasyon ng pagsisinungaling base sa polygraph. Walang detalyadong ulat na isinapubliko kung anong partikular na tanong ang hindi pinasahan ni Liobert. Maaaring tungkol ito sa kung totoong napilitan lang ba siyang umamin o kung siya mismo ang may gawa ng krimen. Gayunpaman, ang resulta ay nagpataas ng kilay ng marami. Kung totoo ang polygraph, posibleng nagsisinungaling si Liobert at tunay ngang may alam o kinalaman siya sa krimen. Si Jovert naman, na mula simula ay itinanggi ang akusasyon at may sariling alibay noong gabi ng August 5, ay lalong pinaniniwalaang baka nga wala siyang naging papel sa nangyari. Dito naging mas komplikado ang kaso. Sino ang nagsasabi ng totoo? Noong unay umamin si Liobert na may sala siya, tapos biglang bumaliktad at sinabing napilit lang siya. Nag-volunteer ng polygraph pero bumagsak. Si Jovert na idinawit niya ay pumasa pa sa polygraph at consistent sa pagtanggi. Ang mga tao, lalo na sa social media, ay naguluhan kung sino ang paniniwalaan. May mga sumigaw na setup ito na baka daw ang tunay na may sala ay nakatakas na at scapegoat lang ang magpinsan. Ang iba naman ay nagdududa na baka talagang si Liobert ang may sala, ngunit may tinatagong pangyayari kung bakit ganito ang ikinikilos niya. Halimbawa, may teorya ang ilan na baka may mas malaki pang taong protektado at si Liobert ay tinakot o binayaran upang akuin ang kasalanan. Tapos ngayon ay binabawi na niya dahil nasa ligtas na siyang kalagayan. Wala pang pruweba sa mga ganitong haka-haka, ngunit patuloy ang pag-usisa ng publiko. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, hindi na lamang PNP ang nag-iimbestiga. Dahil na rin sa hiling ng pamilya Galieno, pumasok na rin ang NBI upang magsagawa ng parallel investigation. Naging malinaw na maraming tanong ang pamilya sa direksyon ng investigasyon ng PNP at sa mga butas na nakita nila sa mga ebidensya. Kaya minabuti nilang may sariling investigador na tumingin bukod sa PNP. Sa pagpasok ng NBI, masusing sinuri muli ang lahat mula sa forensic results, sa timeline, sa mga statement ni Liobert at Jovert at pati na rin ang posibilidad na may ibang sangkot. Habang tumatagal, unti-unti ring nababawasan ang init ng kaso sa media, ngunit tuloy ang proseso sa sistema ng hustisya. August 31, 2022, naghain ang Puerto Princesa City Police ng formal na reklamo laban kina Liobert at Jovert sa piskalya para sa kasong rape with homicide. Ayon sa PNP, kahit na may mga komplikasyon sa kaso, naniniwala silang may sapat na dahilan para ihabla ang magpinsan. Inilahad nila ang mga nakalap na ebidensya. Ang unang salaysay ni Liobert, ang pagturo niya sa kinaroroonan ng bangkay at ang mga personal na gamit ni Jovelyn na narecover doon. Ipinagmalaki ng pulisya na kahit maraming sagabal, naihakbang na nila ang kaso papunta sa hustisya. Subalit ang tunay na laban ay nasa Office of the City Prosecutor at kalaunan ay sa korte. Dito susuriin kung sapat ba ang ebidensya upang sampahan ng kaso ang mga suspect. Naglabas ng desisyon ang City Prosecutor pagkalipas ng ilang buwan. Pagsapit ng November 2022, isang nakakagulat na balita muli ang lumutang. Ibinasura ng piskalya ang mga kaso laban kina Liobert Dasmariñas at Jovert Valdez Tamon. Sa kanilang 23 pahinang resolusyon, sinabi ng mga piskal na ang mga ebidensyang iniharap ay miserably failed o hindi sapat upang patunayang may probable cause laban sa dalawang suspect. Ibig sabihin, sa tingin ng piskalya ay kulang ang matibay na patunay na si Liobert at Jovert nga ang gumahasa at pumatay kay Jovelyn. Isa sa mga tinukoy na butas ay ang kawalan ng direktang ebidensya ng panggagahasa. Dahil kalansay na ang katawan, walang nakitang indikasyon ng sexual assault dahil walang soft tissue o semen na masusuri. Maging ang autopsiya ay walang napatunayang senyales ng panggagahasa dahil mga buto na lamang ang natira. Kaya't ang aspetong rape sa rape slay ay naging mahina.
Kung tungkol naman sa homicide o pagpatay, pawang circumstantial evidence lang ang meron, gaya ng ang pag-amin na binawi at ang pagturo sa bangkay. Sa mata ng piskal, hindi ito umabot sa threshold para tuluyang kasuhan sa korte ang magpinsan. Para sa pamilya ni Jovelyn at sa marami sa publiko, nakakadismaya ngunit hindi na rin nakakagulat ang balitang ito. Dahil nga binawi ang confession ni Liobert, walang testigo o CCTV na nag-uugnay sa kanya sa mismong krimen. At walang pisikal na ebidensya tulad ng DNA sa kasuotan, fingerprints na nagtuturo sa kanya, kaya mas minabuti ng piskalya na wag nang isulong sa korte ang kaso. Dahil dito, pinalaya si Liobert at Jovert mula sa pagkakakulong sa kaso ni Jovelyn Galieno. Bagaman si Liobert ay may hiwalay pang kaso, ang kaugnay sa pananaksak na kailangang harapin. Kaya ang resulta, walang naparusahan sa kaso ni Jovelyn. Bagaman opisyal na idineklara ng pulisya noon na solved na ang kaso dahil natagpuan na ang katawan at natukoy ang salarin, hindi nagresulta sa conviction o paglilitis ang lahat ng ito. Sa mata ng batas, unsolved o hindi pa rin ganap na nare-resolba ang nangyari kay Jovelyn dahil walang nasampahan at napatunayang may sala. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng publiko. Paminsan-minsan ay may kumakalat na balita o post na nagsasabing may bagong lead sa kaso o di kaya ay nakita si Jovelyn na buhay. Tulad na lamang nito lang June 29, 2025. Nag-post ang isang site na sinasabing kumpirmadong si Jovelyn Galieno raw ang nakita na buhay sa isang resort sa Rizal, Palawan. Siya ay natuklasan matapos daw makipag-ugnayan ang isang staff ng resort sa mga otoridad na sinasabing nagtatrabaho siya roon bilang kasambahay ng walang tamang pagkakakilanlan. Meron daw itong partial memory loss at hindi daw nito maalala kung paanong napunta siya sa Palawan, maski raw ang sarili nitong pangalan. Ngunit agad itong pinasinungalingan ng mga otoridad bilang fake news. Wala pang katotohanang buhay si Jovelyn at pawang mga haka-haka lamang daw ito. Noon pang taong 2023, isang video sa social media ang nagpakalat ng kwentong sinagip di umano ni Senator Raffy Tulfo si Jovelyn mula sa isang himpilan ng pulis. Agad itong pinasinungalingan ng kampo ni Tulfo at ng mga otoridad at wala pang katotohanan ang balitang nakitang buhay si Jovelyn. Ikaw tol, naniniwala ka bang kay Jovelyn ang mga natagpuang buto o posibleng buhay pa siya? Bakit kaya parang tahimik na ang kasong ito? Naniniwala ka ba sa resulta ng mga DNA test? At naniniwala ka bang may sindikato o malaking tao na sangkot dito? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.